Sasamahan namin kayo magtuklas at natuto sa mga makababansang nangyari sa atin noon. Grand entrance. Magpapakamatay ako para sa aking kultura. Si Backlot ay isang bayani na hindi natin dapat kalimutan. Dahil sa kanyang katapangan at kahusayan, gusto niya na mabawi ang kultura natin at itakwil ang Kristyanismo dahil hindi siya naniniwala doon. Tama yan! Ngayon, pag-uusapan na natin ang tungkol sa kanya. Si Tamblot ay isa sa ating bayani dito sa bansang Pilipinas. Habang ang mga pare ay nagtuturo ng Kristyanismo, siya naman ay gusto niyang maibalik ang dapat na kultura natin. Ngayon na naniniwala sa puno, bato at lupa, kaya siya ang nag-alsa dahil dito. Si Tamblot ay nag-alsa dahil gusto niyang ibalik ang mga dating paniniwala ng mga Boholano. Si Tamblot ay isang babaylan mula sa Topas, Antiquera, Bohol na naghimagsik laban sa mga Espanyol noong 1621. Layunin. Nais si Tamblot na bumalik ang mga Pilipino sa kanilang mga katutubong paniniwala at itakwil ang Kristyanismo na ipinakilala ng mga Espanyol. Mga tagasunod, nakumbinsi niya halos 2,000 Boholano, particular na sa Malabago na himagsikan sa tulong ng mga Anito at Diwata. Paglusob, sinalakay at sinunog ng mga rebelde ang mga simbahan at pinatay ang mga misyonerong Espanyol sa kanilang nahuli. Bilang resulta ng pag-aalsa, winasak ng mga Espanyol ang bayan ng Malabago at pinura ito sa mapa. Pagkilala, si Tamblot ay kinikilala bilang isa sa 2 Boholano na nag-alsa laban sa mga dayuhan kasama si Dagohoy. Sila ay sinisimbolo ng 2 polo sa watawat ng lalawigan ng Bohol. Ngayon, kailan naman nag-alsa si Tamblot? Si Tamblot ay nag-alsa noong 1621. Ang kanyang pag-aalsa ay natapos noong 1 ng Enero 1622. Nang siya ay mapaslang ng isang labanan laban sa mga Espanyol. Ang pag-aalsa ng Tamblot ay isang revolusyon ng pananampalataya na naganap sa Bohol. Si Tamblot ay isang babaylan mula sa